Si ate, bigla na lang siyang pumasok, tapos umupo siya sa pinakagilid ng upuan, tapos may suklay siya, tapos nagsusuklay siya sa trauma niya. because she was young and she thought that it's normal. Kasi sasabihin nila, kasalanan mo kasi kunwari nakipag-inuman ka, nakipag-ganito ka, ganyan ang manamit, ganito, gabi ka umuwi, ganyan. 'Di ba meron pa ngayong mga iba na parang, bakit ngayon ka lang nagsumbong kasi Na anyone can be a victim of rape. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi, chatters! hello chatters, welcome back. Welcome back. Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Kailangan dalawang beses. Kasi yung isa, sa'yo, yung Sa isa akin. sa kanya. Meron ako i-share. Alam mo, sobrang ano ko ngayon. Sobrang taranta ng araw ko ngayon. Nataranta ako Bakit? kaninang umaga pagdating ko sa work. Kasi alam mo, iniwan ako ng Uber. Kasi Ha? dalawang drop kasi yung pag umaga, dalawang drop ako lagi. Yung isa para sa biometrics, tapos yung isa dun sa office. Tapos di sabi ko dun sa driver, wait lang, sabi ko. Kasi hindi makapasok dun sa building. Usually pumapasok, pero kanina hindi makapasok. Medyo may naka-block. Tapos, sabi ko, wait lang, sabi kong gano'n. And tas di pumasok na ako. Paglabas ko, wala na siya. And nandun yung bag ko, yung laptop ko, lahat ng gamit ko. Sabi ko, hala, nasan na siya? Tapos, sabi ko doon sa guard, nasan na? Kasi akala ko baka pinaalis niya or something. Tapos sabi niya, wala, pumunta na doon. Sabi niya, shit, sabi kong gano'n. Eh, yung isa kong phone na may load, may internet, ando doon sa bag. Ang dala ko yung wala. Sabi ko, paano ko lang tatawagan? Para ako, tas yung jacket ko pa kanina ay sobrang lamig. Nandoon din sa sasakyan. Sobrang natataranta na ako ng oras na. Kasi hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Eh, wala So, naman paano? akong kakakilala. Buti na lang siya yung tumawag. Sabi niya, where are you na? Sabi niya to. Where are you? Sabi ko sa kanya, iniwan mo ko. Hindi niya siguro naintindihan. Siguro bago lang siya. Hindi niya alam na pwede yung 2 drops, ganun. Pero sana naisip niya, nandun lahat ng gamit ko. As in, ang kalat ng Oh, gamit ko doon sa likod, tapos naiwan niya ako. Tapos buti na lang binalikan niya ako. Sabi ko, balikan mo ako, ganyan. Tapos binalikan niya ako. Tapos ngayon, saan mo binabalikan? ah, Char. tapos ngayon, syempre, di ba, nagmadali rin ako umuwi. Kasi may podcast tayo. Tapos wala pala kaming pagkain. Gutom na ako. Kaya ayun. Pero okay naman, solve naman. Ayun lang. Tapos na yung podcast. Thank you. Maraming salamat, mga chatters. Kung gusto niyo pa marinig ang mga aming past episodes. Tinapos na agad. Okay. Kasi kinamusta mo ako eh. Ikaw, kamusta ka? Ako, kamusta ako? Ayun, busy. Namili ng mga ipapamigay sa mga staff kasi nga mag-staff party. Wow. So, yun. Pumunta ako Late sa naman. Ang late ng staff party. Ano yung parang year-end? parang year-end namin Na, hindi, actually, year-end talaga ang dapat. Pero hindi nga kami pwedeng mag-party during high season. So, parang isisingit lang namin siya ngayong welcome. Welcome New welcome Year. na. Welcome Year. Okay. Tapos, Yun. Tapos, yun, inabot ako ng siyam-siyam kasi yung mga kasabayan ko, ang dami din nilang pupuntahan. And makikisakay lang ako. So, walang arte-arte. Walang arte-arte. pumunta ka na rin sa mga pupuntahan nila. Oo. Pumunta na rin ako sa mga pupuntahan nila. Eh, masaya naman kasi puro kain, kain. Mm, So, carry lang. oo, tama naman yan. Basta may pagkain masaya. True. As a PG. As a PG. So, ayun na nga. Are you ready with our topic O today? naman. Yung topic for today is medyo maselan. So, sana maintindihan or sana
hindi tayo ma-bash sa topic na to. Mhm. And I'm referring about the movie Rapies of Pepsi Paloma. Pepsi Ooh. Paloma, Yes, right? yes, 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 yes. Yeah, but we will not talk about the movie. We will talk about what happened. What happened? Hindi, pero kasi maano siya, maingay siya ngayon because Oo. that incident happened like few decades ago na. And 1980s pa yata. yeah, 1980s. So, kailangan mo, hindi pa tayo buhay nun. Actually, Mm. hindi pa tayo buhay. Tapos, na-revive lang yung issue ngayon because of the movie na ipapalabas ni Daryl Yap. Yes, oo. Si Yeah. Direk Daryl. Na, yeah, si Direct Daryl Yap. Na ang title is The Rapist of Pepsi Paloma. So even though hindi naman sinabi or sinabi. Yeah. I think there is one actor na nagsampa ng kaso because his name was mentioned several times in that movie. And yeah, naging maingay siya dahil dun sa kasuhan na gano'n. And gusto ko lang na gusto ko lang ibigin yung topic natin sa gano'n pero hindi natin pag-uusapan yung movie since it's not yet released and we are not really knowledgeable about the story of Pepsi Paloma. But we will talk about rape as general. So if we say rape, yeah, how we will define rape as forcing someone to have sex or to do sexual things without their consent, 'di ba? And ano naman, mali naman talaga 'yun because masasaktan yung tao na mare-rape physically, mentally, and emotionally, 'di ba? So have you heard a story about someone being raped? Story, yes. Few. Yung may mga kakilala ako, parang siguro 2 or 3, mga gano'n. Yeah. And, siyempre yung mga nababalitaan natin, gano'n lang. Pero alam mo, meron din akong experience na almost na mare-rape na siya. Mare-rape. As in, kwento ko mamaya or kwento ko ngayon na. Ano yun ha, bata pa, mga high school pa ako nun. Tapos ano siya, na parang yung bahay namin dati, merong apartment sa taas, merong apartment sa baba. Sa baba kami. Tapos, gabi na yun, mga magto-12 na yata. Tapos, ano, natutulog na kami, sobrang himbing. May sumisigaw na babae. Tinatawag Mm. niya yung mama ko, Ate G, sabi niya ganon. Tapos, syempre parang akala namin kung sino yun, ganon. Tapos, ninenervyos kami kung i-open ba namin yung door, mag-on ba kami ng lights, ganon. Hanggang sa may bumaba na at may nagkumatok na. Tapos, si ate, bigla na lang siyang pumasok. Tapos, umupo siya sa pinakagilid ng upuan. Tapos, may suklay siya. Tapos, nagsusuklay siya sa trauma niya. Hindi niya na alam Mm. yung ginagawa sa trauma niya habang nagsusuklay siya. Sabi niya, ate, si ano, gusto niya akong, ano, parang re-raping niya ako, parang ganon. Fino-force daw siya. Tapos yun, umakyat sila mama. Tapos nakita yung guy, nagtutulog-tulugan. Ay, hindi pala, pumunta muna sila ng pulis. Tapos, pulis muna, tapos pinuntahan nila yung sa bahay na yun. Tapos nagtutulog-tulugan siya. Ayun, buti na lang talaga lumaban si ate. Makikita mo kasi after nun, dinala sila sa pulis. Kami naman ang umakyat, tinignan namin kung ano itsura. As Mm. in talagang may mga kalat-kalat na gamit. Lumaban talaga sa ate. Nakalaban siya kasi lasing yung guy. Siyempre pag lasing, hindi naman Lasing. masyadong ano, 'di ba? Medyo groggy ganun. Ayun, Mm. yun yung pinaka-close na experience ko. Sa muntik na rape. Pero yung mga kakilala ko, kunento lang din nila. Ganun. Yeah. Actually, yung stories ng mga ganyan, napaka-traumatic actually, di ba? Parang, personally, I know someone who was raped, but not
the not the forced rape. Kumbaga statutory rape because she was young and she thought that it's normal, di ba? I think you know who I'm talking about. Yes, 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 yes. Yeah. And yeah. So that experience caused a lot of trauma dun sa taong yun. And yung kumbaga ang pinakaunang tinatamaan ng ng ganyang experience is yung mental health and yung emotional, di ba? Kaya maiintindihan mo rin talaga kung bakit biglang nagshi-shift yung yung taong mabait into bulakbol, into um yung hindi naman masyadong pariwara, pero yung Medyo kumbaga rebellious. rebellious dahil nga dun sa nangyayari sa kanila. And um it took us a lot of years para maayos yung life niya. Kasi nga hindi naman namin siya pwedeng pilitin kasi syempre um deep inside masakit din naman talaga sa kanya. And it happened for several years. Kaya parang hindi siya ganun ka daling kalimutan, kumbaga. Yeah. So what do you think is the effect? How does rape affect a person's emotions and mental health? Sa emotions, feeling ko kasi pagka may tendency dun sa mga narinig kong stories, may tendency na kapagka na-experience nila yun, nahihiya silang magsabi. Nahihiya silang mag-share ng experience nila para kasing um, iniisip nila mabubuli sila or parang meron kasing victim blaming na nangyayari. 'Di ba? Yun yung mga yun yung sa atin, yun yung parang pinaka-common kapagka na-rape ka, ang tendency sasabihin nila kasalanan mo kasi kunwari nakipag-inuman ka, nakipagganito ka, ganyan ang manamit, ganito gabi ka umuwi, ganyan. So, nahihiya silang i-share yung nararamdaman nila. So, parang um, tinatapalan lang nila yung emotions nila. Hindi nila mailabas. Ganon. Mm, So, sa ibang bagay nila na ilalabas. Ganon din yung, sa mental health, ganon. Iniisip nila na parang, hin, hindi nila naiisip na there's something wrong about yung rapist, but there's something wrong about them. Parang oh, mini-blame nila yung sarili nila because the society is also blaming yeah, them. Yun yung parang nakikita ko na epekto. Which is, dapat ngayon open na 'tong pag-usapan na dapat hindi gano'n yung maramdaman nila na kapag na-rape ka, hindi mo yun kasalanan at hindi mo kasalanan dahil nakipag-inuman ka, hindi mo kasalanan dahil ganyan ka manamit or gabi ka umuwi. Hindi mo kasalanan yun. that's true. Mm. Totoo yun. Yun yung pangit sa society natin nowadays. Actually, not just in the Philippines, but um, sa buong mundo. Na parang kumbaga, they always blame the person that was raped Mhm. rather than blaming the person who raped. Di ba? Mm. Parang kasi, parang mas madali sa kanilang sabihin na, yan kasi, ang landi mo, yan kasi, ganito ka, ganyan ka. Without even thinking na, that's normal. I mean, the way you act, the way the way that person acts, I should say, and dress up, parang normal lang naman. It's not, Self-expression. yeah, self expression. And whether magbibihis man siya ng gano'n or gumalaw siya ng gano'n, kung walang rapist, Mm. 'di ba? Exactly. Mm. Kasi ano na yun eh, parang kumbaga ah yung may pinagdaanan na nga yung tao, tapos ipupush pa ng society na silang may kasalanan.
na imbis na makaka-recover sila dun sa experience, mas lalo silang parang kumbaga bumababa yung tingin nila sa kanila, tas it will lead to anxiety and then it will lead to depression. Some people commit suicide or kill themselves dahil dahil dun sa pressure from the public na parang pinapalabas na sila ang may mali. Actually, that is the I think that is the reason why Pepsi Paloma died, because of the pressure from the society. Kasi nga yung mga involved dun sa issue about her incident are famous, di ba? So parang kumbaga baguhan lang naman siya. And she's a sexy star. So parang kumbaga ang iniisip ng tao na, huh? Parang lang yan. Bakit parang siguro ganun yung isip ng mga tao nung 1980s na normal lang yung ganun-ganun. So it seems like um her against the world, di ba? So parang ang alam ko nagpakamatay siya because of that incident. Oo, kasi Eh, parang ginudge na siya dahil bold star yeah, ka, kasalanan mo kung bakit ka na-rape, parang gano'n. Parang true. walang question siya totoo ba yan? Gano'n. Siyempre tayo din naman, Mhm. hindi rin naman natin alam kung ano yung totoo, 'di ba? Kung Yeah, ano yung totoo. So, pero yung judgment na binato sa kanya, for sure mabigat din sa kanya yun. for sure. Kasi nga, yun nga, nagpakamatay siya dahil doon eh. And lagi naman natin sinasabi na there is always three sides of the stories. But dun sa nangyari kasi sa kanya, parang one side lang yung pinakinggan, yung side lang Mm. ng mga ng rape, 'di ba? Parang hindi na yata pinakinggan yung kanya. Alleged rapist. Alleged, Mm. alleged rape. Sige ka, maano ka din, makakasuhan ka Alleged, din. ay, alleged lang. Sorry, sorry. Hello, Jen. Meron akong gustong i-share sa'yo regarding dito. Meron isang sobrang laking rape case sa India. Meron din tong documentary or movie yata. I-share ko sa'yo. Regarding siya dun sa isang ni-rape. Tapos, sa bus. Tapos, sobrang brutal yung ginawa sa kanya. Tapos after, parang halos lahat na ata nung laman loob niya gusto nang ilalabas na gano'n. Tapos parang ang Oh, sinasabi nung mga rapist is kasalanan niya kung ba't siya na-rape. Kung bakit nila siya ni-rape. God. Kasalanan niya kasi gabi na. Gabi na siya umuwi. Tapos kasalanan niya kasi ang kasama niya, hindi niya boyfriend. Dahil parang yung Kabit. Ay, parang kabit yata siya or something. Basta parang nakikipaglandian ka gabi na kaya ka ni-rape, kaya ka namin ni-rape. Sabi meron pang interview, in-interview yung rapist na yung ganun yung sinasabi niya, nakakagigil talaga. Tas di ba? lumaban siya. Ano kayang Pero pag-iisip eventually mo? namatay din siya. Pero at least doon, talagang na-feel naman na halos lahat ng buong India pinaglaban din naman siya. At least tapos meron atang parang inimpose na mga batas dahil dun sa nangyari na yun. At least, 'di ba? True. Ayun, yun yung dapat kasi talagang iano ng government, like, when it comes to rape cases. Parang kumbaga dapat they should protect the victim more than the suspect. Kasi parang nangyayari, parang wala silang protection against though meron naman pala yung anti-rape law noong 1997. Meron na yun, pero hindi kasi siya, parang in the process of that is quite, parang masyadong mahaba na hindi na masolve agad-agad para lang makapag-move on na kaagad yung na-rape na tao. Alam mo kahit sa simpleng pagre-report ng sexual abuse, yung parang uncomfortable kang hinawakan, uncomfortable kang tignan, yung uncomfortable kang kinausap, pwede ka mo na kasing kasuhan yun ng sexual abuse, 'di ba? Ngayon yung mga iba, naririnig ko sa news, 'pag may nagrereklamo, yung pinagreportan nila ng police or ng para mga help desk na sa government, sila pa yung nagsasabi na parang, "Palagpasin mo na." Parang gano'n. Hindi ka naman na-rape, Yes. eh. Kung
Ano na nga yun, yun na yung parang yun Sexual na yung, harassment. oo, ano na yun parang, i, First i- stage. oo, ini-initiate na yun gano'n. Kung yun pa lang, pine-prevent na natin, mas mape-prevent pa natin yung mas malaking case na pwedeng Mm. mas worse na mangyari sa kanila, which is yung rape, 'di ba? Oh, I think yun yung main reason why most survivors of this one of rape cases hindi sila nagre-report or ayaw nilang pag-usapan yung nangyari sa kanila kasi nga nafi- may takot sila, natatakot sila, nahihiya sila or alam mo yung natatakot silang ma-judge ng ibang tao na which is dapat hindi dapat protektahan talaga sila. And True. It, minsan din naman kasi yung mga suspects, they have connections to the authorities. Kaya parang instead pag kunyari, lalo na kung kilala yung tao, 'di ba? There is a tendency na yung na-rape na tao and then yung kilalang ng rape na tao, parang hindi ka kaagad magre-report kasi alam mo may hawak, may kapit to, parang gano'n, 'di ba? Na which is maling-mali talaga kasi dapat when it comes to rape cases, I think we shouldn't tawag dito, hindi dapat pinipili kung sino lang ang pwedeng parusahan ng gano'n. May due process naman, kung may nag-report ng gano'n, tanggapin niyo, 'wag niyong husgahan, ganyan. Tapos malalaman naman kung totoo ba talagang nangyari o hindi. Ang nangyayari kasi nagre-report pa lang sila, sinusumbong pa lang nila yung experience nila, judge na agad sila, 'di ba? Mm. So, mas marami talagang maghe-hesitate na magsumbong. 'Di ba meron pa nga yung mga iba na parang, "Bakit ngayon ka lang nagsumbong?" Kasi gaganunin pa natin sila, hindi naman natin Parang alam kung ano victim yung blaming. oo, hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Kaya, True. ang tatapang din nung mga umaamin na na-rape sila. Kasi parang Yeah, kunwari, 1 year ng ginagawa, bakit hindi mo pa, ni-report? 'Di ba ginaganon sila? 1 year ng 1 year ago na yun. Kasi, ano, they need a lot of strength para i-report yun, 'di ba? totoo. Or they are they are too they were too young to realize na mali na pala yung nangyayari sa kanila. Parang yung experience Yeah, nung yeah. ka ka ka-community nung kapatid kong bunso. Ah, I think parang 7 years old at saka 5 years old. Ang nang-rape sa kanila is yung father nila. And parang ang nangyayari doon is yung nanay nila wala. So parang ang nag-aalaga sa kanila is yung tatay nila and yung lola, which is yung mother nung father nila. And parang napansin ng teacher na laging absent yung bata. Pag minsan ah nag nag nag-aano siya na may masakit sa kanya, gano'n. Then eventually napansin nung teacher nga na parang iba yung nangyayari dun sa bata kaya pina-check up. And then yun, nalaman na both of both silang dalawang magkapatid na babae nire-rape ng tatay nila. Yun yung masakit dun kasi parang kumbaga kamag-anak mo tatay mo pa Tatay talaga. mo pa, oo nga. Totoo. And napakabata talaga nun. Kaya parang hindi talaga din natin mabiblame. Hindi dapat natin i-blame yung mga victims kasi hindi nila alam yung nangyayari sa kanila. And wala silang lakas ng loob na talaga na ibunyag yun. Kasi syempre parang ano din nila parang dignidad din nila yung sisirain nila pag sinabi nila yun. Hmm. Di ba? Alam mo, having said that, yung bata, hindi nila alam kung ano yung na mali na pala yung ginagawa sa kanila. Dapat lang talaga na habang bata pa sila, ituro sa kanila kung anong ibig sabihin ng consent. Kung ano yung True.
iaalaw nila at hindi nila iaalaw. Share ko lang sa inyo, meron kaming binili na book para dun sa dalawa kong pamangkin. About Mm. consent yun, na parang aalagaan nila yung mga sex organs nila, yung mga private parts nila, ganyan. Maganda yun. I-share ko sa inyo yung link sa Shopee lang. Bilhin nyo. Mura lang. Yes, Hindi, habang totoo yan. bata pa, educate na natin para if something na may ginawa sa kanila, ganyan, alam na nilang magsumbong. 'Di ba? Hindi Yeah, natatagal, ganun. Para that's naman sa why. kanila eh. Mm. Totoo. Parang kumbaga, sa bahay pa lang natin, dapat meron na silang knowledge about that. And sa school, dapat din meron din talaga yung yung sex education, kumbaga. Because sex education, hindi lang naman about, yun about sex. Ano din naman, um, itatakal din naman doon yung, rape, yung mga topics about like that. Diba? Kaya, uh, Consent, yung mga, consent, oo, which is, ganyan. yun nga, yung parang, kumbaga, matuturuan natin yung isang tao about consent to prevent rape, na kailangan natin turuan sila na pag sinabi mong yes, that means yes. And pag sinabi mong no, or anything else above or below yes is no. Diba? Mm, Kumbaga. Kasi kailangan natin respect yung yung boundaries and choices of a person. true, Kaya tama. kung sinabi nung isang tao na no, wag, kahit anong mangyari, no talaga. Alam mo, gusto ko mag-share ng ano ko, ng um, personal experience ko. Kasi kapag dating ka, ganyan, tapos syempre meron kang mga boundaries, ganyan, ganyan. Pero may mga ma-encounter kang tao na parang ipipilit nila yung gusto nila, gano'n. Mm, Pero kapag firm ka talaga na sinabi mong no, klaro sa kanila na no, wala silang magagawa, 'di ba? Unless talagang gano'ng klaseng tao sila. Kasi meron akong personal experience na talagang parang ano na, parang yung venue niya, yung yung place, parang ano siya, parang pang-perfect crime kumbaga. Wait lang, natatawa kasi ako. Oo, yung parang perfect yung for that act. ano? Perfect for that act. Oo, parang oo na perfect for that act na. Pero tapos parang feeling ko kung masama talagang tao yun, parang ginawa na niya sa akin. Pero talagang firm ako na no. Tapos hindi naman siya ganong klaseng tao kaya parang hindi niya na rin nagawa. Parang ganon. Parang nahimasmasan siya. Kasi parang inano niya na ako yun, talagang pinin down, ganon. Mm. Tapos parang sabi ko, ay, no. Wait, natatawa kasi ako. Totoo, promise. Sabi ko sa kanya, kalma ako, pero kinakabahan ako. Sabi ko, ay, no. Sabi ko sa kanya, ay, wag talaga ako. Wait, natatawa kasi ako. Pero, natatawa ako ngayon. Pero yung experience ko na yun, kinakabahan ako nun. Tas no, sabi ko sa kanya. Tas tumigil naman, parang gano'n, na parang wala naman siyang ano. Siguro parang nahimasmasan siya. So, sabihin niyo rin yung ay, baka there's something with my ay, There's something with the I. ay, gano'n. Yeah, Ayun. because our moms always say, ay, hindi yan. Ganun. Oo, stop it, parang gano'n. Bad yan, parang gano'n, 'di Bad ba? yan. Mm. Tapos siyempre, if Yun. if naka-encounter ka ng gano'ng klaseng tao, siyempre, at ng gano'ng klaseng situation with that person, ano ka na, 'wag mo ng, alisin mo na siya sa buhay mo, gano'n. Kasi parang baka mamaya mas worse pa yung mangyari, 'di ba? Tsaka mas That's true. ano, But we commend him because hindi naman niya tinuloy. I mean, mm, he knows the ang tawag dito, yung concept, kumbaga. mm, Pag sabi mong no, no talaga. At least hindi ka niya pinilit.
Though it's not a good thing. You have actually when it comes to sex, you have to ask first, are you ready Oo for this? naman. Kahit na Hindi married pwedeng kayo. bigla-bigla ka ng oo. Oo, actually merong kind of rape about that na kahit married na kayo, kung sinabi ng babae or kahit ng lalaki, pag sinabi nilang no, it's ano, You have to respect that. yeah. Actually, may You, ni-raise na ano na objection dun si ano, yung isang senator na parang, yeah, paano naman kami? Siyempre may pangailangan din kami, which is understandable naman, 'di ba? Kasi both man and woman may pangailangan din naman talaga, gano'n, 'di ba? Pero kung hindi talaga, 'di ba? yeah. Pag-usapan yung mabuting mag-asawa. Kung ba't hindi ka niya Bakit kayo? pinagbibigyan, kung anong kulang, 'di ba? Mag-asawa naman kayo eh. Legal naman yun eh. Bakit hindi? 'Di ba? Pero kung sasabihin mo na, ay, hindi tama na mag-no siya sa akin kasi asawa ko na siya, parang, ano naman yun? Hindi naman yun acceptable. 'Di ba? Hindi, at saka kahit mag-asawa naman kayo, meron pa rin naman siyang rights para sa katawan niya. Hindi mo naman, Exactly. di ba? Mm. Huwag kang Though dyan. obligation nga kasi daw yun, 'di ba? Parang, oh, given na. Tapos meron pa siyang sinasabi na parang i-surrender ang lahat sa husband. But with certain limitations kasi. Okay? Katulad ng ganun, paano kung hindi siya, may gano'n kasing feeling na parang ayaw mo 'di ba? Ba't mo ipipilit ako naman yung kawawa, 'di ba? Kung ibibigay ko sa'yo, ayaw nga ng True. katawan ko, ayaw nga emotionally, mentally. Ano kasi siya eh, his religion tolerate that thing. Hmm. We don't want to tell what I his don't know. religion, but his religion. I don't know lang. Ayun. Ay, hindi ka pwede magsalita pala kasi ano. Pero what do you think? What laws? Meron tayong law sa Philippines na nag-exist to punish rapists and protect survivors. And which is the Hmm, Anti-Rape Law of 1997, gaya na sabi ko kanina. mhm, Na if you are proven na ng rape ka, parang it's like reclusion perpetua ang magiging parusa sa'yo, which is 20 to 40 years. That depends. That depends on how heavy, mhm, how heavy the incident is. mhm. Pero meron din namang mga iba na death penalty. I think in the Philippines wala tayong death penalty. Before, meron namatay Before, dahil, oo. we used to have. Mm. Ako Pero I think naman, now, hmm? wala na. Wala Wala na, nang wala ganun. na. Ako kasi hindi ako naniniwala sa death penalty dahil hindi ako naniniwala sa justice system ng Philippines. Kasi nga 'di ba parang kung mahirap ka, magdusa ka, kung mayaman ka, may chance ka pa na maka-get away dun sa kasalanan mo, gano'n. So para sa akin, puwede na yung ano, forever ka ng makulong, gano'n. Pero dito kasi, meron nga sila yung mga certain, um, parusa, punishment like lalatiguhin ka everyday. I'm not sure lang dun sa puputulin ng kamay or daliri, gano'n, kung ano man yung kasalanan mo. Pero mas gusto ko yung lalatiguhin ka everyday for the Parang may rest of napanood akong your, ganun. mm, gano'n lalatiguhin everyday. Para para hindi man ma-match yung ginawa mong pangre-rape. But the pain was there. Oo, para at least man lang everyday pinagdudusahan mo, gano'n. Meron ako napanood, ewan ko Mhm, kung saan bansa yun, but pag nahuli kang ng rape, as in mhm, talagang in public ka nilang ginaganon. And hindi lang isang taong ano sa'yo. Ang yun daming nga, taong, ang daming deserve. taong, which for me, I think it's a good idea. Pero maganda nga na kasi syempre, masakit yun sa part ng na-rape eh. So Mm, dapat, at least mapantayan mo lang man lang yung sakit. Pero yung experience, hindi mo mapapantayan yun. Kasi iba yung experience and yung tawag dito, yung effect nung rape sa'yo. Ay, dun sa tao. mm.
Kaya, Parang kabawasan na yun ng ano eh. Parang feeling nila na bawasan na yung pagkatao nila. Kasi parang, that was, parang ano yun eh, yung virginity, yung purity ng isang tao. Ibibigay mo yun sa taong gusto mong pagbigyan. 'Di ba? Whether oo. kasal ka or hindi, syempre i-respect naman natin yung mga ibang ayaw nila na hindi kasal. So, para makuha yun ng taong ayaw mo, bigla na lang kukunin sa'yo yun. Parang medyo nakakabawas din yun ng ano. Ako personally, yun yung mararamdaman Dignidad. ko. Mm. Yeah. Pero, Pero, yeah, syempre, continue. ayun, parang gusto ko din sabihin sa kanila na nakuha man dun sa mga victims, na nakuha man sa kanila yun. Sana it will not be the reason na magsa-stop sila sa buhay, gano'n. Puwede pa rin naman nilang ilaban 'yun. Hindi talaga nilang ilaban, mag-continue. Yes. And, ang tawag dito, you have to, you have to forgive yourself. Yung mga taong na-rape, you have to forgive yourself so that you can move on. Kasi, kung sisisiin mo at sisisiin yung sarili mo, hindi ka makaka-move on sa nangyayari sa'yo. Actually, Hmm, that's what I did with the person I know, na parang pinilit ko talaga siya na you have to forgive yourself or you have to do something to make yourself, parang kumbaga, gumaan man yung loob mo. Kaya talagang tiniis namin ng ilang taon na ganun siya para umayos ulit, bumalik siya sa dati. and look at Kasi her mahirap. now, 'di ba? Yeah, She's doing great. she's doing great. Yeah. Mm. Yun din naman, I think, ang effect naman sa kanya nun is mas tumapang siya sa buhay. I guess. Hmm. I guess so. Hopefully, yes. Yeah. Going back dun sa yeah, anti-rape law na yun. Maganda rin naman yung nangyari sa Philippines because last 2022, I think parang inano nila, ni-revise nila or in-expand nila yung definition of it. Na parang yung law, before kasi yung law is until 12 years old lang ang consent. Parang kumbaga, after 12 years old, 13, no need for consent. Ang nangyari na is parang until 16 na siya. So until 16 years old, dapat may consent yung tao para mapatunayan na hindi yun rape. Pag wala siyang consent, it means that he or she was raped. Hmm. Diba? And yun nga, yung parang sinasabi natin kanina na those people na rape during uh, uh, yeah, 16 years old and below, that is called like such statutory rape kasi nga um na-rape sila na walang consent and they don't have the legal, they are not on the legal age to give consent for themselves, diba? Tama, Kasi yung mga iba gino-jowa, 'di ba? Tapos Yeah, sasabihin na, ginusto naman namin 'to, ganyan, ganyan. Eh, ang bata-bata pa. Buwang ka. Tapos yung mga jowa ano, mga 30 na or kaya more than 20 tapos yung jowa nila 14. Ay naku. oo, may ganun kaya. Actually, meron naman tayong mga kilala na yung, although hindi naman sila, nasa legal age naman sila nung na-meet nila yung asawa nila na matanda na. Hmm. But, Oo, nasa legal age ka nun, pero ngayon 14 ka. pero yun nga, parang isa na yun, statutory rape. Meron din tayong marital rape na sinasabi, which is Mhm. yung sinabi mo kanina na pag hindi pumayag yung asawa mo na talik sa'yo, that's marital. Kailangan may consent ka pa rin uh, kahit na mag-asawa na kayo. Mm. Yeah. And maganda din yun kasi it protects a lot of people, not just the young people or whoever. Not just actually, this law is not just for the young people and women. This is for everyone Oo. because men are being raped as well. Hindi lang babae ang na ano.
Oo yan. Alam mo ba, share ko lang sa'yo, yung napanood ko sa news, yung daddy daw niya, Hmm. according sa mommy, nire-rape daw siya. Young boy. Young boy talaga. Tapos parang, merong, may TikTok account yung kapatid nung lalaki na hindi daw yun Hmm. totoo, sinagsisiraan lang sila, ganun, ganun. Sinisiraan lang yung ano. Pero nga, based dun sa medical nung bata, talagang ano, may something wrong dun sa ano niya, sa isang private part niya, na talagang na-rape nga. Ganun. Kawawa naman siya. Kaya hindi lang talaga siya pang babae, pang batang babae. Sa lahat ng genders. At lahat True. ng ages. Kasi nga, di ba, meron pa yung mga lola Yes. nire-rape. Meron yung Nakakaloka. sa I think sa I think dito sa Thailand yun or sa Philippines. But may nabasa akong news about that one na yung lola is 86 years old. Na-rape siya Yung apo ng niya. 20. Hindi niya apo. Meron yun yung apo niya. Tapos Nakatira kasi pinatay sa siya. ano eh. Ano siya, parang palaboy siya. Oh. Tapos ni-rape siya na I don't know if lasing ba yung lalaki or whatever, but ni-rape siya. And then, boot niya lang, may nagpapatrol na pulis during that time. So, yung sigaw niya, inarinig ng mga pulis. So, kahit, though na-rape na siya, but at least na agapan or na, tawag dito, Natulungan din siya agad or natulungan siya kaagad. mm. Diba? And hindi niya na kailangang patunayan yung sarili niya kasi nakita na kaagad ng Oo, caught pulis. and act na. Yeah, caught and Alam mo, clean. yan din yung nakakatakot kasi mostly na mga nire-rape, pinapatay after. Yes. 'Di ba? Kaya, Yun kaya, din yung nakakatakot eh. And kaya mostly ang ng mga higit. gumagawa nun, drug addict. Yes. Mostly. Kung Or, hindi kung di man drug addict, lasing na lasing. Yung alam mo yung lasing mga or manyak inaaraw-araw lang. ng sa bagay, meron din naman mga ganang manyak dito. Mm. So, yun. So, gusto ko nang pag-usapan naman yung yung mga myths about rape na kailangan nating i-debunk para naman hindi, para malaman ng lahat na number one myth is rape only happens to women. Gaya nga nung sabi natin kanina, Mm. na anyone can be a victim of rape. Mm. Na papababae ka man, babae, lalaki, bakla, tomboy, marirape at marirape ka. Hindi lang, ano siya kumbaga genderless siya na crime. Mm. And yeah. And parang hindi kasi kapani-paniwala pag yung lalaki ang nagre-report na parang, na-rape ka, lalaki ka. Parang ganun kasi yung society natin, parang ganun sila na, hmm, hindi ka panipaniwala to dahil lalaki to, paano naman marirape to? Wala bang lakas to? Kasi nga, yung mindset natin when it comes to men, na dapat malakas lagi. Mm. Hindi nila naiintindihan na not all men are strong. Char. Totoo. May mga hindi Kaya, makalaban, ganyan. and sometimes, kasi, din, yung nang-rape sa kanila is kapwa nila lalaki din. So, paano naman sila lalaban? Gaya nga nung story mo kanina na yung batang lalaki, ni-rape ng tatay. Ano namang alam niya? Ano Yes, namang laban? kahit yung alam mo yung Mendez brothers. Yeah, yeah, yeah. Oh, 'di ba? Yung father nila ang nang-rape Yung daw sa father niya. kanila. Oh. Paano sila Which makaka-fight is, di back naman natin dun? alam kung totoo talaga, but That's their story that's eh. the story. Mm. Yeah. Yeah. And then another myth is yung sabi, most rapes are committed by strangers, which is not true. Most rapes are committed by someone the victim knows, di ba? Like a friend, family member, or partner, di ba? And parang parang feeling ko nga mas talamak pa yun eh. Yung Oo. ganung So incident sad. kesa yung stranger.
Yung which is pinaka-trusted person mo. true. Totoo. Yun yung masakit kasi parang kumbaga ano ka parang naniniwala ka dun sa tao na yung ginagawa niya is okay lang. Kasi syempre kung bata ka pa lang, naumpisan ka ng naumpisan ka ng i itatak sa utak mo na gano'n na okay lang yung nangyayari. Maniniwala ka kasi syempre wala ka pa sa tamang pag-iisip mo eh. Di ba? At yung mga And taong gumawa nun, yun yung mga ina-expect natin na mag-protect sa atin. protect us. Mhm. That's true. Based from that experience that we had, di ba? Mhm. And masakit lang. Masakit lang kasi syempre hindi mo nga talaga inaasahan. Wait lang. Alam mo yung kunento ko kanina, yung muntikan na ma-rape, alam mo yung guy na yun, siya yung Mm. pinagkakatiwalaan namin sa dun sa apartment namin. Siya yung kaya laging may nawawalan ng underwears doon sa amin. Kapag may naglaba ngayong gabi, sinampay, mawawala yung underwear kinaumagahan. Tapos magugulat kami kasi hindi tumatahol yung aso. May aso kasi doon, pitbull. Tapos hindi siya tumatahol, siya pala yung kumukuha, trusted person. Di ba? Siya yung lagi naming inutusan ng ganito, ganyan. Tapos siya pala yung magbe-betray. So Good disappointing. thing. Good thing it didn't happen to your family. Di ba? Bata pa kayo nun eh. High school ka pa lang, so bata High pa yung mga school. kapatid. Bata pa yung mga kapatid ko. Mm-mm. Ano pa si tita naman? Oo, si mama nga yung tinawag kasi Ate G, ate. Actually, kasi 'di ba boarding house 'yun. Dapat dun siya kasi nagta-transient lang 'yun si ate. Lagi siya 'pag umaakyat siya ng Baguio, sa amin siya nagta-transient. Nagkataon puno yung boarding house namin that time. Kaya nagpa-transient siya sa taas. Tapos silang Mm. dalawa lang natira. Silang dalawa lang nandun. Huwag ka, hindi namin alam Nakaka- kasi 'di ba sa baba nga kami. Tapos yung window ng CR dun, parang hallway dun sa taas. So, nadadaan-daanan ng tao. So, pwede mong sumilip. So, after nun, sobrang praning na kami kung nasisilip ba kami dun. Alam mo yun? Puro kami babae din sa Oo. boarding house nun. Kaya Totoo. sobrang ingat True. na kami nun. Ayun. Yeah. Yeah. Kaya yung mga chatters, then tingnan nyo yung mga kasama nyo. Yes, Praning totoo na. yun. Hindi naman. Pero syempre, you have to be cautious, di ba? Kasi hindi man Mm. natin alam kung sino talaga yung sa atin. That's why you always have to protect yourself. We don't um avoid you to use whatever clothes you want to use, but make sure that you are always protected and you have the strength or guts to ask for help kung nandun ka sa situation na din. Mm, totoo. Yeah. And then yung next na myth pa is like rape happens because of the way someone dresses or acts, which is hindi totoo. Rape is never the victim's fault. True. It happens because of the rapist's actions, not how someone looks or behave. Mm, Diba? Gaya nga ng sabi natin kanina, na walang marirape kung walang rapist. totoo. Yung iba Same nga as walang, sorry. Yeah. Same as? same as walang magnanakaw, ay walang mananakaw kung walang magnanakaw. Yan. Mm. Yung iba namang nare-rape kahit naman na sobrang balot na sila, 'di ba? True. So hindi 'yun about sa pananamit or paggalaw ng isang tao. Nandoon 'yun sa taong rapist. Rapist. Kaya parang wag nating i-blame yung yung incident na yun dun sa Victim. victim kasi nga Mm. hindi naman siya nag-provoke or hindi naman siya nag-invite na ng mga lalaki para rapin siya. Totoo. Gaya nga ng sabi natin, kahit na magkakasama kayo, inuman man yan or whatever, you always have to respect someone's boundary, di ba? You always have to ask consent kung okay ba sa kanila na magganito kayo or magganyan kayo. Kung sinabi niyang no, then you should stop.
Diba? Meron ulit Better akong leave. i-share. Better leave, diba? Yes, true. Meron ulit akong i-share. Alam niyo nung college ako, lagi akong one of the boys. As in, kahit inuman, kahit kunwari 10 silang lalaki, mag-isa lang ako. Kahit na sobrang lasing na sila, ganyan, mag-isa lang ako, ganun. Walang problema, walang nar-rape or something. Kasi wala naman akong kasamang rapist eh. Ano mo yun? True. Kaya parang True. ako, syempre ako, kung meron akong anak na babae, sasabihan ko siya na wag. 'Di ba ganun? Kasi hindi naman natin kakilaling mga makakasama nila, ganun. Ako, lucky lang ako na wala talagang mga rapist dun sa mga nakasama ko. Pero totoo yun na walang, kahit mag-isa ako na babae, walang mali doon. Trip ko yung trip nila eh, 'di ba? Komportable akong True. kasama sila eh. Gusto rin nila akong kasama eh, ganun, 'di ba? Tapos, mas feel ko nga na princess ako dun eh, kasi, bebe. Puro Kasi sila lalaki. oo, pinoprotektahan ka nila, ganun. Ang totoo nun, may dinidate ako na isa dun, kaya ganun. Yun pala yung reason. Hindi, joke lang, tropa lang talaga. Pero totoo yun. Niisip ko, looking back, nga, lagi akong one of the boys. Laging lalaki kasama ko noon. Pero Depende lang talaga yan saan. wala namang Depende, nangyaring masama sa akin. depende talaga yan sa pagkatao ng isang tao. Diba? Mm-mm. Kasi kahit sabihin natin na baka Diyos siya or whatever, kung rape, kung ma, tawag dito, mainit yung katawan niya, magre-rape siya. Diba? Meron Mm-mm. ngang, meron ngang leader na gano'n. Diba? And then yung next naman is you can tell if someone is lying about rape. That's not true. Parang kumbaga, false report of rape are very rare. Most of survivors are telling the truth when they report sexual violence because they already had the guts to tell their stories. And parang kumbaga, actually meron tayong isang kabadge na nagsabi na rape siya. But when we when we when we hear the story, parang di naman kasi she gave consent and she was the one initiated the act. Repeatedly. But yeah, admittedly. Hindi, And repeatedly. Parang it's or not, repeatedly. hindi lang siya isang beses nangyari yata. Parang Yeah. lumapit siya And ulit dun. Parang, not just with one guy. It's like mm-mm. groups because yeah, that was her very dark years or months, days in high school life. Which is hopefully naka-move on siya dun sa ganun. Another one is if the victim didn't fight back, it wasn't rape. So parang ang fact kasi nun is pag nandun ka na kasi sa situation na yun, mafe-froze ka eh. Mafe-freeze. Freeze Yung ka. parang kumbaga, mafe-freeze ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So parang hindi ka makakalaban kaagad. Or you won't have the strength to fight back all the time. Kasi nga, hindi mo alam kung anong gagawin. Probably Totoo. you were still young. And or probably you believe that it's okay to do that. Kaya parang hindi ka nakakalaban kaagad. But as long as you didn't say yes to that, that's rape. Diba? And Totoo. sometimes kasi, um, meron yung mga stories kasi na na-rape sila dahil lasing sila. And that's valid. I mean, that's valid na rape yun. Kasi there's no consent on that. Totoo. Lasing ka eh. You don't know what is happening around you. Pag lasing, dapat, inaano ninyo, hinahayaan nyo. Hindi yung Pinapatulog gagalawin nyo, hindi yung ninyo. ano. Pinapatulog nyo, hindi yung True. gagalawin ninyo. Ganon. Pag um, lasing na yung isang tao, whether babae man yan or lalaki or whatever, pag lasing siya at hindi siya nagbigay ng consent, that's a rape. Whatever happens. Totoo.
Diba? It should always be with consent. Mutual dapat talaga ang sex. Mutual. Yeah. Mm. Hindi lang isa lang. Hindi Mm. pwedeng isa lang nag-enjoy. Char. Totoo. Totoo. Actually. Well, okay, another one is only bad or evil people commit rape. Which is, ang fact nun is, rapists can be anyone. Gaya nga nung sabi natin kanina. Can be friends, members, co-workers. That happens in work. Or Mm-mm. respected community members. Religious leaders. Religious 'Di ba ang leaders. daming pastors na ganun yung cases nila, even priest. Grabe. Parang sinasabi nila, you have to surrender yourself. You have to parang ialay Gra- mo yung sarili mo para mapunta ka sa langit. Well, They preach God pero hindi they don't live the way God asked them to live. 'Di ba? totoo. And they were above everyone. Parang God, kumbaga. Mm-mm. Diba? Kasi God nga, hindi nga niya sinabi. Mm. Diba? Lumabas nga si Jesus na hindi walang nangyari sa kanila ni Mary. Bakit? Exactly. Bakit? Oh. Bakit kailangan mong gawin? Yun yung mahirap doon. Sa coworkers naman natin, there are some instances na like you are forced to do that act because you want to have promotion. You want to increase your salary. There are some instances na nangyayari talaga yung ganun. Parang nilulunok mo na yung pride mo and yung Dignidad dignidad mo mo. just to get that thing. And hindi ko naman sa nila lahat but there are some stories before about med reps. I'm not saying all med reps are doing this one, but may story na ganun na yung isang med rep, she she go out with her clients para lang maka Benta supply siya. siya ng Mm. makabenta siya. Kasi dun sila kikita dun sa benta. Diba? Di Which ba is hindi parang ba yan yung movie ni ano? Ni Colleen... ano pangalan ni si Colleen? Garcia. Colleen Garcia. And, sino ba yung partner niya? Anyway, wala lang. Kaya, Oh, parang, yata. Movie nga yata yun. oo, na parang, I have that nag, story. nag-object yung mga medrep na bakit ganun yung representation sa kanila. Yeah. Yan. Well, we really don't know what is happening in their industry. Mm-mm. But hindi naman natin sinasabing rampant yung gano'n but there are some people Based who lang do dun sa stories na that. Based narinig lang. natin sa mga kakilala. Ganyan. Yeah. And naririnig din, ganyan. Oh, well, for me naman, wala pa naman ako narinig in my 15 years. Ilang years na ba ako nag-work? Yeah, 15 years. 15 years of work. Wala pa naman ako narinig na they surrender themselves just to have that thing. Mm. Napaka Wala ano pa rin rin naman. naman. Parang napaka unfair din naman ng gano'n. Na bakit kailangan mo i-surrender your sarili mo para lang umangat ka yung position. Hindi pa ba sapat yung talent, yung knowledge, yung skills mo? Diba? Yun nga eh. Di ba kayo, hindi nyo ba pinagkakatiwalaan yan? Sarili ninyo. Actually, we are not blaming the person who surrendered themselves. We are also blaming the superiors. Why do you Oo. have to do that? You have to appreciate the efforts, the Tinitake skills, and the advantage nila yung, position. oo. Tsaka yung mga taong alam nilang may kailangan. Actually, meron ako palang story about that. I don't want to drop names, but ano siya, HR manager siya. And then there is this one guy. Na parang gusto niyang bumalik sa trabaho. And yung HR manager kasi, he's gay. So, ang ginawa ng lalaki is,
he sent videos of him doing something just to though hindi naman nag-ask yung HR. Like kusang binigay lang ng lalaki. Para siguro maengganyo yung HR. Sige, baka maengganyo siya, papalikin ako pag sinend ko yung ganito. Parang binababa mo yung sarili mo sa ganung bagay. Yeah, let's not tolerate that kind of acts in our Oo. workplace. Let's all be professional. Gaya nga nung sabi natin dun sa previous episodes natin. Yes. Professionalism. Professional tayo. And then next is rape only happens in dark alleys or unsafe places. That's not true. That's Even in not our true. houses, in churches, diba? Rape happens everywhere. Mm-mm. As long as there is a rapist, there's case. Totoo. Ano yan? Yung yung responsibility lies solely with the perpetrator. Mm. Hindi natin mapipili yung lugar eh. Mm. Sobrang lungkot na kung saan yung safe place dapat natin. Yun pa madami tayong yun pa yung na-encounter ng mga ibang tao. Bahay, church. Yes. Which is feeling ko mas rampant din yan na cases. Tapos yun saan sila pupunta? Doon sila nakatira. 'Di ba? Saan yung safe place na nila ngayon? Doon na Wala. every time na They have nandoon to sila, transfer. trauma ang nararamdaman nila. Actually, yeah, that's true. That's true. Kaya nga yung nangyari dun sa amin, di ba? Like, we transferred to another house just to make things better. I mean, make it lighter for that person. Kasi pag nandun ka at nandun ka pa din, yung trauma, yung experience, yung takot, nandun. Ma-feel mo, mafe-feel at mafe-feel mo lagi dun sa lugar na yan. Kasi that used to be your safe space, but may nangyaring masama sa ito. Diba? Yeah. And then, yung next is yung alcohol or drugs causes rape. Actually, kahit wala namang alcohol or drugs, marirape. May nangre-rape pa rin. Mm. May rapist pa rin. Diba? Gaya nga nung sabi namin kanina, there are some leaders, church leaders, community leaders, who are in their right minds, but they still tend to do those crimes. Parang trophy kasi para sa kanila yun, no? Nung marami silang um, babaeng Natira. nakukuha. Ito naman, better term naman tayo dito. Sorry. yung Pero mga totoo din. ganun. Mm-mm. Tas I don't really understand yung dun sa mga church leaders na gano'n. Bakit kaya nila naisip yung gano'n? Bakit nila ipinipilit yung mga babae na ibigay yung kabuuan nila sa kanila bago pa dun sa mga taong gusto talaga ng pagbigyan ng what's nila. even worse, alam mo, mga bata. True. Mga bata yung mga involved. Super bad. Inaano nila, out of nilulure nila, 'di ba, na parang kailangan mong gawin 'to kasi kasi ito yung utos ng ano man yung God na sinasabi nila, ganyan. Na-remember mo, meron yung sa KMJS. Ewan ko kung religious, masasabi mo silang religious na, um, sa, ano kasi? Religious, ano kasi? Religious, leaders, hindi, yung community, ano kasi? community. Parang ganon, na, pero parang more on cult sila eh. Hmm. Yung ano, yung lahat ng kinikita nila, binibigay nila doon. Tapos, lahat, dapat aasawahin siya. Yung gano'n, yung malaking tao. Na-remember mo yun? Before sila mag 15 years old, dapat maialay muna nila yung sarili nila dun sa
religious Leader. leader nila. Weird. I don't get it. I really don't get it. Oo. And then yung next is, yes, continue. Hindi, reaction ko yun, oo. Oh, yeah. And then yung next is, if someone agrees to a sexual act once, they don't have to agree again. That's not true. Dapat meron pa rin consent every time. Gaya nga ng sabi natin kanina, kahit mag-asawa na kayo, dapat may consent pa din. So, that applies to everyone, not just for the married couples. Dapat lahat ng nangyayari sa'yo, may consent ka. Because if it's not consent, then it means that you are being forced to do something that you don't like. Diba? Totoo. Sa experience ka lang, wala pa naman. Magbigay. Oo Hindi. nga, parang ang dami kong na-share na experience ng mga naririnig ko, ng mga ganyan. Pero ikaw parang, hinintay ko share mo experience mo ah. Wala akong experience. Sorry. Okay. Wala akong experience. All with consent. As a virgin. Gago ka ba? Parang I started having that experience naman, matanda na ako. So, it was mutual. Yeah, mutual. I never experienced rape, but so I'm good. Ako, I think, And ayoko din naman. Actually, for you, I think there are some instances in your relationship na you were being forced, but hindi naman totally forced, in my but relationship, they didn't, not your current relationship, sabi ko, but in my relationship? Okay. not in your current relationship, but from your previous ones, na they parang Super they go insist. deep. Yeah, meron yung isa, di ba, na super insist, but Almost. no is a no. Yeah. Well, If you don't like my no, then go. kaya nga, di ba? Dapat, ayoko na siya pag-usapan. Hindi, gusto ko Masaya. lang sabihin na it's so beautiful. I believe na it's really beautiful when it's, it's mutual. True. Unlike kapag ikaw lang yung nag-enjoy, parang, ano kaya yun, no? Ano kaya feeling nung ikaw lang yung nag-enjoy? Parang, Walang feeling. I think it's a Parang alam mo yung feeling. Parang alam ko naman yung feeling. Hindi, walang feeling. Parang feeling ko, may guilt yon sa dulo. Kasi parang, Ito iba na pala to, iba ganun. yung experience. Ano? Ilang minutes lang naman. Oo, Ilang minutes lang naman ng pleasure, tas papatay ka pa ng tao. true. Ay, hindi ko Hindi lang yun, baka maintindihan makulong yun. ka pa. Oo, Dahil diba? lang sa ganun. And then yung last na myth is, rape isn't serious and victims will get over it. That's not true. Never Rape has a serious emotional, physical, and psychological impacts dun sa mga victims. And it's very hard for them to recover from that incident. It will take a lot of time and support in order for them to go back or somehow, somewhat bring back them, their old self. Yeah. Mahirap. Totoo. Based from my experience, yun lang. Yun lang nasasabi ko, chatters. It took us a lot of years to bring that person back sa totoong siya. And yung mga iba pa nga, parang life and death situation na yun para sa kanila. Parang ang choice na nila is to give up. Diba? To end Yeah. things. Ganyan. And hopefully they won't. Hopefully starting today, they Wala won't. na. Wag na nating i-stress yung mga na-rape. And hopefully lahat ng ma-rape makuha nila yung justice na para sa kanila. Totoo. Diba? And my last question is as a person na virgin, char. Ano sabihin yan? Gago ka. Joke lang. Iniisip ko yung question ko. Yung last question ko is, as
tawag dito, as part of the community, how can you help in preventing rape? Oh my God, that is so hard. And kasi hindi ko alam kung ano yung pwede kong maging responsibility. Pero starting sa sarili ko para ma-prevent, ano ba pwede kong gawin? Eto, podcast. Let's have a talk. Para magbigay tayo ng awareness Hmm. um, sa mga tao kung ano ba yung pwede nilang gawin para hindi na mangyari ito sa kanila. Kasi hindi naman natin makakausap ang rapist kasi alam mo yun, kahit naman anong talk Close mo line. sa kanila, oo, hindi naman natin makokontrol eh. Pero yung mga tao na para sabihin natin sa kanila na mag-extra ingat na lang tayo, hindi naman natin kasalanan, pero parang yung responsibility nasa atin na din eh. Parang hindi na tayo mabiktima. Kung if ever meron man isang tao na mm, pinapa-feel sa'yo na uncomfortable, yung yung ganong feeling, lumayo ka na lang. Ganon. Ikaw na lang yung lumayo. Ganon. Yun na lang eh. Awareness lang like this ang podcast natin. Yun na lang yung parang pinaka-give ko sa community. Ikaw ba? Ako, I think as part of our community, we should start educating people Mm-mm. about the, ano kasi, yung idea of consent. Mm-mm. That, yun nga, yung lagi nating sinasabi dito kanina na we should always give consent o in whatever situation that will happen in our life. Diba? Kasi, pag natuto yung tao, or kung natuto tayo as community na meron tayo yung uh, meron tayong hinihinging consent from other people, I think we can start to diminish Mhm. the rate kasi nga takot na tayo dun eh. Takot na tayong ma tag dito, ma-connect sa ganong situation. So yeah, I think we should educate everyone around us about the idea of consent. Yeah. I think I've done that dun sa mga pamangkin ko by giving them the books nga, which is I will share the link para mabili ninyo and mabigay nyo rin Leave sa mga, memory for oo. that. Pangbata naman yun eh, easy to understand. Bata pa lang, simula bata pa lang, 'di ba? Yes, Kasi, para alam na nila. oo, ganun. Lalo na yung mga, lalo na yung mga babae. Kasi most of the, most of the victims are ladies, or I should say women. Mm-mm. So, yeah. Dapat as early as 6, 7, mga ganun. Dapat ina-educate na natin sila na there is this idea of consent. Yeah. Yeah. And lastly, what will be Mhm. your advice for those people who are raped Hmm. or sa public, kahit hindi sila na-rape? Mhm. Para sa mga victim C, alam mo, walang ibang nakakaalam kung paano malagpasan 'yan kundi sila. Kasi tayo parang madali na lang sabihin na kaya niyan, pero grabe yung pinagdadaanan nila na sa tapang ninyong 'yan, kayo na lang talaga yung nakakaalam kung paano 'yan, ma-conquer, malagpasan. Ang sa akin na lang na sana hindi kayo mag-give up and always pray for God's guidance and bigyan pa kayo ng strength para, alam niyo yun, sa everyday na buhay ninyo, nahaharapin ninyo yan. And syempre, kami din, include namin kayo sa prayer namin ngayon na makuha ninyo yung justice ninyo. Ayun. Sa lahat naman ng tao, katulad kanina kung ano yung mga sinabi namin na pwede naming magawa for the community, pwede din yung magawa yun, na i-educate niyo yung mga, even dun sa simpleng bahay niyo lang, ganun, na sa mga bata, educate niyo sila habang bata pa sila.
about sa consent, gano'n. Ikaw? Ako naman, dun sa mga victims or survivors of rape, always think that, you should always know that it's not your fault. Hindi mo kasalanan yan. Yung nangyari sa'yo. It's not your fault because you dress up like that. It's not your fault because you acted like that. It will always be the rapist's fault. Wag mo, wag mong ibaba yung sarili. And gaya ng sabi ni B kanina, you have to strength, strengthen your 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 faith to God and your support system para hindi ka ma-depress or magka-anxiety man lang, di ba? And dapat, if for example na na-rape ka, you have to seek for medical assistance kaagad because there are I mean, kasi yun din yung magagamit mo for your case in the future, na Mm. kung kunyari gusto mong mag-file ng case, you can use that as medical legal, di ba? And not just that, but it will also prevent you from having STDs or Oh, pregnancy, yeah. di Mm. ba? Kasi there are some cases na nabuntis sila ng rapist nila. And that's the Mm. hardest thing because it will always remind you of something bad happened to you, di ba? And well, if ever man na mabubuntis ka, do not blame the kid as well, di ba? Na it's not it's not his or her fault that he or she was tag dito, nabuo sa mundong to, di ba? And lagi mong i-consider yung legal options when it Mm. comes to situation. Wag kang mag-hesitate to ask Deserve mo for, yun. deserve mo yun. Yeah. Wag kang mag-hesitate na mag-seek ng legal action or help from other people kasi hindi mo, hindi ko naman nilalahat, but sa tingin ko hindi mo kakayanin mag-isa. You always need to have support system in order for you to overcome the trauma in your life. Diba? Yes, correct. And for those people na makagaya ko uh, na tumulong sa taong na rape, you also need to take care of your mental health because it will also affect your mental health. Diba? Mm. Na parang maano kasi, parang a-absorb mo yung Mhm. trauma niya Mm. because lalo na kung family member niyo or close friend mo siya, you will absorb that trauma kasi uh, yung tao mag-iiba yung tawag dito, yung pakikitungo niya sa lahat ng tao. So kailangan mong maging malakas para dun sa tao tinutulungan mo. Mm. And uh, you always have to make sure na binibigyan mo din ng magandang support yung taong na rape para naman hindi niya ma-feel na tawag dito na kasalanan niya yung nangyari sa kanya or um tawag dito bumaba yung dignidad niya, di ba? Although literally bumaba talaga yung dignidad niya kasi nga nadungisan na yung ano niya, pagkatao niya. But you have to you have to make sure that you can bring back the the old self, the old person, di ba? And dapat meron tayong laging meron tayong compassion at pag-iintindi dun sa taong yun para hindi siya nag-iisa. Yun lang. Mm. Totoo yan. Pag naging support system tayo ng taong victim, kailangan talagang support din tayo. And, um, um, and para maging support din tayo, dapat maging malakas tayo. And gusto ko lang dagdag sa mga chatters natin kasi isa din sa parang gusto ko na alam mo yung before nabanggit dito kung ano yung mga gusto natin gawin sa pag
naging mayaman tayo. O parang Yeah. nabanggit ko yun na kapag nagkaroon ng foundation, parang gusto ko magkaroon ng foundation para sa mga taong mga batang na abused. Chatters, kung meron kayong alam na parang foundation na ganun, comment ninyo, share nyo sa amin. Baka, um, pwede natin gawin yun, no? Na gagawa tayo, oo. Tapos tutulungan natin sila. Malay mo pag nagkasabay tayo sa Philippines, pwede nating puntahan, tapos tulungan Yes. natin. We can always 'Diba? do that. We can do that as our project, ganon. Kaya kung meron kayong alam na foundation, ako may alam ako sa SLU, pero hindi ko sure kung meron pa rin yun. Yung parang, flower, sunflower, something like that. I-just sa search ko, naalala ko lang ngayon. Pero chatters, kung may alam kayo, comment ninyo para i-check namin. And magbigay tayo ng tulong. Yes. Mm-mm. And Mhm. sa tingin ko kaya naman natin because we've experienced. I mean, we know someone who undergo that experience. Kaya feeling ko Yes. kaya natin. Not not just not just financially, but of course emotionally and psychologically. I think we can help. Diba? Yeah. Not always, hindi naman lagi kasi pag sabi natin tumulong dapat pera kaagad. Financially. Mm-mm. Support. Parang Yeah. we can visit, 'di ba? Para alam nila na someone out there cares dun sa well-being nila. True. Mm. And at saka given naman na yun, when you go to whenever visit you them. go to those whenever you visit those kinds of organization, monetary value will always be there. Oo. But the support system is the most important thing. Mm-mm. For me, I think. Mm-mm. Yes. Agree Yeah. naman. Ayun. So yun, mga chatters, let's help each other to help those rape victims, diba? Oo nga. Ang bigat kasi Well, nung discussion, pero at the end, alam naman natin na we can help. We can do something. And yun yung feel ko mas magpapagaan sa atin dun sa discussion. It's just more than discussion pero just being aware and kung ano yung magagawa natin. 'Di ba? Yeah. Yes. Okay. Ayun. So yun, chatters, hopefully you learn something and hopefully you will be stronger to protect someone and stronger if ever man na you have the experience, stronger to tell your story. I mean, not Yes. to tell publicly, but of course, like tell your story to the authorities para naman makuha mo yung justice na para sa'yo. Yes. And bago mo sila invite to watch our previous previous na episode. Tatanong ko lang ha, gusto mo ba na ilabas yung movie na na mga rapist ni Pepsi Paloma by Direk Daryl? Ilabas. I mean, the trailer. Hindi, ilabas yung movie. Ipalabas yung movie. Ipalabas. Mhm. I think, for me, yes. Because that's the way how to educate people as well. Na it will make the community or the public realize that this is how we handle rape victims. Kasi feeling ko yung story about that one is yung struggle nila. Yung struggle nila on how to prove that she was raped or something happened to her. I think yun yung story. If that will be the story, I think it's essential to be publicized or to be publicized para ma-educate yung tao na hindi dapat ganito ang nangyayari sa mga rape victims and to the family of the rape victims, diba? That if ever na talagang na-rape siya, those guys who rape her should pay for their action, diba? So yeah, I would support it. Although I don't like the director, but I would support Really? You don't like him? yeah, I don't like. I like the
purpose of the movie. Okay. Kung ganun man. How about you? Yes, because I'm so curious. I wanted to know this side of the story din. Kasi 'di ba ang daming side ng story. Gusto ko din tong side ng story na to na nakausap pa yung mga ibang tao, ganyan. And knowing Hmm. Direct Daryl, parang iba kasi yung atake niya, parang masyadong straightforward. Parang ganun. Parang curious ako kung paano niya to ipapalabas. Yeah, if the story or if the purpose of the movie is to educate the people about the struggles of a rape victim and the family of a rape victim, then yeah, Go, go, go. Yes. I would support it. Okay. Let's see if Okay. mapapalabas. Oh, kasi may I think that's 37 counts of 37? Oh horror. my God. Parang 19 lang yung narinig ko. Parang 19 lang yung narinig ko. Talaga ba? 19 counts. Tapos, Anyway, let's see na lang. anyway, that's a lot. Mm. Oo. Syempre parang Two counts pa nga lang eh. Parang, ano to? More than 10. Wow. more than 10 pa kayo. Mm. So yeah. Hopefully, chatters, you learned something from this episode. And of Mhm. course, if you would like to listen to our previous episodes, please follow us in our social medias in TikTok, Facebook, and Spotify, That's fa- the Group Chat Podcast with by ABC, and of course in our YouTube channel, the Group Chat Podcast with ABC. Yes. Maraming salamat. Yes, And thank yeah, you so much. Thank you for all our commenters, subscribers, and followers. See you again. see you again. We appreciate you all. Bye. Yes. Alright, Bye. 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 Uy, ipag-asabi mo ng we appreciate you all. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.